Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O banal na Diyos na aming Amang nasa langit, Ikaw po ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, ng aming mga ninuno. At Ikaw pa rin ang Diyos na aming pinupuri, sinasamba at itinataas sa lugar na ito. Muli narito kami nagkakatipon sa lugar na iyong pinili, kung saan dito mo kami kinakatagpo tuwing araw ng Sabado. Pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. At maraming salamat o Diyos sa buong isang linggo na mga biyaya at mga pagpapala na pinagkaloob mo sa aming mga buhay. Mga biyayang espiritual, material, pinansyal at pisikal. Muli, samahan mo kami, Panginoon, sa lugar na ito. Paligiran mo ng iyong libu-libong mga anghel ang dakong ito. At pagpalain mo ang mga taong nagmithi na makarating sa lugar na ito. Ano man po ang kanilang mga pangangailangan. Kung sila man po may mga karamdaman, pagalingin niyo po sila, Panginoon. Kung sila man po may mga pangangailangang pinansyal, ikaw rin po ang magpala sa kanilang buhay. Pagpalain mo, O Diyos, ang lahat ng mga nakikinig sa radio, sa internet, o sa lahat ng mga nandito ngayon, O Diyos, hinahabilin po namin sa iyo ang kabuuan ng fellowship na ito, ang kabuuan ng gawaing ito, at mangyari po ang inyong kalooban ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah!
natin ang ating Panginoon. Yung palakpak na yan ay para ba sa Panginoon? Kung para sa Panginoon, ibigay natin yung pinakamalakas na palakpak para sa Kanya. Brothers and sisters, alam niyo yung palakpak, may nakalagay sa Biblia yon. Hindi po yon utos lang. Sa awit 47 verse 1, magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Amen. Ang palakpak ay isang uri ng pagpupuri sa Diyos. At pag kayo'y pumalakpak, nakatuon sa itaas. Sabay sigaw. Hallelujah! Praise the name of the Lord Jesus. Alam nyo, mahirap makinig ng salita ng Diyos yung tulog. Yung mga buhay lamang ang makapakinig niyan. Kaya pag kayo'y pumapalakpak, buhay na ang mga kalalamnan ninyo. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. So mga kapatid, sa lahat po ng mga nakikinig, nanonood sa internet, saan man kayo naroroon, hindi po maiksi ang kamay ng Diyos upang abutin kayo ni Yahweh El Shaddai. Makapangyarihan po ang ating Panginoon. Ang atin pong pagninilayan, ito po'y hango. Sa sulat ni San Juan, Kabanata 15, talata 1 hanggang sa talata 7. Papuri sa iyo, aming Panginoong Jesucristo. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapangalaga. Pinuputol niya ang bawat sanga na hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan, at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nanatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang natili sa akin at ako sa kanya ay siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi natili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nanatili kayo sa akin, at natili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin siya. Sambahin natin si Yahweh El Shaddai. Oh, hallelujah! Purihin ang kanyang pangalan. Was in his to come. Blessed be the Lord God Almighty. Praise forevermore. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all.
words to lift the name on high. I lift your name like a banner in the sky, and I will lift your name on high. Blessed be the Lord God Almighty, who was, who is, and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord God Almighty, who was, who is, and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Salamat sa Diyos sa biyaya na bigay niya sa atin. Palakpakan natin ang lahat ng mga tatay. Batiin natin ang Happy Father's Day. Sino may tatay pa? Yung iba, wala ng tatay. Ando na sa langit. Pero, mayroon tayong tatay na hindi namamatay. Ang ating amang nasa langit, si Yahweh El Shaddai. Praise the Lord. Amen? Kaya ang sabi niya, ang tawag natin sa Kanya, Ama namin na sa langit. At tinatawag naman niya tayong mga anak. Sino ang mga anak ng Diyos? Sabihin mo sa katabi mo, tagapagmana ka pala ng kaharian ng Diyos. Kaya walang mahirap dito. Tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Tagapagmana ng lahat ng ari-arian ng ating Ama. Purihin ang Panginoon. Amen? Ang mga bagay na nakikita natin ngayon, atin yan. Kasi ang may likha niya ng ating amang si Yahweh El Shaddai. Mga kapatid, alam ko po na ang lahat sa inyo dito pumunta, mayroon pong mga pangangailangan. Iba-iba lang ang pangangailangan. Yung iba may sakit, yung iba may sakit sa bulsa, yung iba may problema sa anak, sa asawa, sa kaibigan. Yung iba naman may pangangailangan sa personal niyang pangangailangan. Ang Diyos ang nakakaalam niyan. Subalit, sa mga baguhan, maari yung pangangailangan natin ay naging daan lang para makilala natin ang ating Ama na nagbibigay at nagsusupply sa lahat ng ating pangangailangan, si Yahweh El Shaddai. Purihin ang Diyos. Amen. Mga kapatid, bago tayo dumako doon sa atin pong aralin, doon po tayo pupukus sa manatili sa Panginoon, sa Kanyang gawain, at manatili hanggang nabubuhay. Kasi ito po ang nakikita natin na isang assurance na tayo po makarating sa kaharian ng Diyos, yung manatili sa Kanyang mga
gawain, manatili sa presensya niya, at manatili sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ang iba sa atin, naniguang na, tumanda na sa gawaing ito. Pero isa lang sinabi ng Panginoon, ang bigyan natin pansin, ito po yung verse 7 ng ating binasa. Dito tayo kukuha ng pag-aaral. Kung nananatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Praise the Lord. Marami tayong ibig sa buhay. Marami tayong mga pangarap sa buhay. At marami tayong pangangailangan sa buhay. Mga kapatid, ang susi lang po noon, manatili tayo sa Diyos. Manatili tayo sa Kanyang mga salita at manatili tayo mismo sa Kanya. At anuman ang hilingin natin, anumang maibigan natin, kayamanan, posisyon, o ano pa mang mga kailangan natin sa buhay, kayang-kaya ibigay ito ng ating Panginoong Diyos. Amen? So, sino sa inyo may prayer request? Itaas natin yung ating mga prayer request. Alam ko po, sinusulat pa lang ninyo kanina yan, nakatingin na ang Panginoon. At kung nasaan ang Panginoon, libo-libong mga anghel ng Diyos ang Kanyang kasama. At yung mga anghel ng Diyos na Kanyang kasama, iyon ang tumitingin kanina sa inyong mga prayer requests. At dalangin ko sa Panginoon na kung kalooban ng Diyos ang inyong mga hinihingi, ibibigay niya ito sa inyo sa loob ng 1 linggo. Amen? Pero pag hindi kalooban ng Diyos, siya lang kasi nakakaalam niyan. Amen? Kaya mapapansin po natin, bakit mayroong kahilingan tayo na hindi binibigay? Hindi ba tayo mahal ng Diyos? Mahal niya tayo. Kaya lang kung ibigay ng Panginoon at mawawala ka naman sa kanyang gawain, mas mabuti pa yung hindi niya ibigay para makikita kanya sa gawain niya. Pero kung kalooban ng Diyos, kapatid, kahit mamaya, kahit bukas, ibibigay yan sa iyo ng ating Panginoong Diyos. Sinong naniniwala? Mahina yung sigaw na yan. Okay, tayo manalangin. Itaas niyo yung maitaas. Imagine na lang ninyo na yung camera ni El Shaddai nakatutok ngayon sa Ambel City. At yung mga kahilingan nyo, kitang-kita lahat yan ni El Shaddai. Sinabi ng Panginoon sa Matthew 18:19, saan man dito sa lupa, dalawa, nagkaisa, magkasundo sa kanilang panalangin, anumang kanilang hilingin sa Ama sa pangalan ni Jesus, ipagkakaloob ito ng ating Amang nasa langit. Dakilang Diyos na aming Amang nasa langit, Ikaw ang Diyos na pinagbubuhatan ng lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos na walang imposible sa iyo, walang mahirap sa iyo, lahat ng bagay mapangyayari mo. Panginoon, sa aming pagkakaisang panalangin, ako po'y nakiisa sa kanilang mga panalangin, sa kanilang mga prayer requests, na ito'y, kung kalooban mo, agad-agad ibibigay mo ito sa amin, Panginoon. At ngayon pa lamang, inaangkin na po namin ang katugunan sa matamis na pangalan ni Jesucristo, na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Sigurado, higit sa sapat ang biyayang tatanggapin natin yan. Habang kinukulikta po ng ating mga preacher's disciple, tayo po ay umawit sa Panginoon
ng awiting makalangit, mga kapatid ko, kay Yahweh El Shaddai. Hallelujah! Glory to God! Di ba nakakaba sa kawalan pagpapala mo? Laging daan. Di ba natatakot sa panganib? Pagkat nariyan ka palagi. Di ba titinang sa pagsubok ang pagsama mo? Tiyak at lubos, di ba ibigin sa pag-awit? Pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa kanya. Ang higit pa, Sayaw! Sayaw! sa pagkasa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na kong malilip pa, pagkat ika'y salat na. Ika'y salat na, ang higit pa. Di makakambag sa kawalan, pagpapala mo'y laging naman. Di makatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang ating pastor, hindi magkukulang sa lahat. At hindi pa, ang biyaya mo'y sagana at umaapaw sa mata. At hindi pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na kang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na. At higit pa, ang biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na kang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na. At higit pa, ang biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala na nang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala na nang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. At higit pa. Ay mo lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon at inanyayahan ko po kayong umupo sa presensya ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang ating pagninilaya ngayon. Paano po tayo
makapanatili sa Diyos, sa Kanyang presensya. Kung mapapansin po natin, binanggit po dito ng ating binasa, kung mananatili kayo sa akin. Yung sa akin, yun po yung Diyos, pero sinabi ng Panginoon, at sa aking salita. Ang Diyos at ang salita, hindi pwedeng paghiwalayin natin. Mga kapatid, so sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang salita niya ay kinakailangan natin habang tayo'y nabubuhay sa daigdig na ito. Dahil ang sinabi sa Mateo chapter 4 verse 4, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So brothers and sisters, ang tao mayroon pong pangangailangan. Kung kumakain tayo, araw-araw, pumupunta tayo sa palengke para bumili ng bigas, bumili ng ulam, para tayo'y makakain, ang pagkain ng ating kaluluwa, iba. Ang pagkain po ng ating kaluluwa, ng ating espiritu, ay ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang karamihan sa mga Kristiyano na hindi po tumatagal, tangay, sunod. Bakit natangay sila? Dahil po sa kakulangan ng salita ng Diyos. Ang sinabi ng banal na kasulatan sa Colossians 3:16, itanim niyo ng mabuti sa inyong mga isip ang salita ni Kristo. Bakit marumi ang isip ng tao? Kasi kulang sa salita ng Diyos. Kaya yung mga taong kulang sa salita ng Diyos, ang pinakikinggan nila hindi po ang balita ng Diyos, ang pinakikinggan nila balita ng mundo. Chismis dini, chismis doon. Amen? Ang tanong, nakikinabang ka ba sa chismis? Away. Ang pakinabang mo. Kaya kung ang tao, ang salita ng Diyos ay sa isip natin. Kasi bago po pumasok sa puso natin, yung masama, dadaan po yan sa isip. Hindi po yan didiretso sa puso. No? Yung pong ng rape. No? Kapapanood lang natin. Hinold up na, ni-rape pa. Ay, ang unang kwan po yun, nung may sumakay na maganda, ang sa isip noon, maganda to. Re-repaint ko ito. Kung ang taong yun ay mayroong salita ng Diyos sa kanyang isip, walang pwedeng pumasok na evil, walang pwedeng pumasok na masama sa isip ng tao kung ang taong ito ay punong-puno ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon, amen. Amen. Mga kapatid, ang mundo na ating ginagalawan, mundo po ito ng iba't ibang klasing tao. Dito sa El Shaddai,
Tinuruan po tayo ni Brother Mike na patuloy na makinig sa himpilang pinagpala. Natatandaan ko nung una, yung DWXI doon po yun sa NAIA. Ang tower po dito ay sampayan ng aming mga nilabhan. Kasi ang tower po dito ng DWXI ay, ano lang siya, kawayan, 1985. No? Noong sinabi ni Brother Mike, itong istasyong ito, gagamitin ito simula ngayon sa mabuting balita ng kaligtasan. Yung mga announcer dyan na tumitili, naabutan ko noon si Swarding. No? Sabi ni Brother Mike, simula ngayon, wala nang pwedeng gumamit sa istasyon ng DWXI, kundi gamitin na ito sa pangangaral ng Ebanghelyo 24 hours para makilala ng tao ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Praise the Lord. Kaya tingnan po ninyo, ano po yung ating DWXI, ang himpilan ng mabuting balita, ang himpilang pinagpala. Himpilan ng mabuting balita. Wala pong chismis dito sa DWXI. Wala po ditong mga komersyal na mga alak o sigarilyo. Dito po, pure words of God. Pure na salita ng Diyos. Woo! Sino nakikinig sa Daily Bread? Oh, ano po ang ibig sabihin ng Daily Bread? Araw-araw na pagkain. Kaya ang mga taga-El Shaddai, iyan po ay malulusog sa espiritual. Walang sakit sa espiritual. Kasi busog lagi sa salita ng ating Panginoong Diyos. Woo! Amen? So, ang isang hakbang para hindi tayo mapalayo sa Diyos, mga kapatid, panatilihin natin ang pakikinig at pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ulitin ko, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Panginoon. Amen. So anong sinabi niya? Sa aklat ni Joshua, chapter 1, verse 8. Sinabi po niya dito, huwag mong kaligtaan, Joshua, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yaon, dili-dilihin mo iyon araw-gabi, upang matupad mo ang nakasulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Hallelujah. Ang tinutukoy po ng lingkod ng Diyos na huwag kaligtaang basahin, Bible. Amen? Ang problema ngayon, nagiging tamad na ang tao magbasa ng Bible. Miwala na ngang Bible. Ang Bible, sabi nila, nandito na dong. Brad, sus, ang Bible ni Ana sa akong iPhone, ang Bible na sa aking telepono, sa aking cellphone na, ang Bible na sa tablet ko na, ang Bible na sa internet na, di na kailangan bumili ako ng Bible. Amen? Tingnan po ninyo, sino may Biblia dito? Sa El Shaddai mo lang makikita yan. Pero sa iba, wala na po silang Bible. Nakadepende na lang sila sa kanila pong mga cellphone. Kapatid, pag binabasa mo yung Biblia, ang Biblia po ay aklat ng buhay.
Ang Biblia ay aklat ng karunungan. Ang Biblia, ito po, dito natin matatagpuan ang kaalaman galing sa itaas, galing sa Diyos. Praise the Lord. Amen? Sinong walang pa Biblia, taas ang kamay? Yung wala pang Bible? Ha? Kung wala pa kayong Bible, mag-invest kayo sa langit. Amen? Binta mo yung cellphone mo. Bakit? Nangungutang ka pa nga dahil sa load eh. Amen po ba? Pag ang tao ay mayroon siyang Biblia na binabasa araw-araw, ang taong yan giginhawa ang buhay. Di ba sinabi doon, giginhawa ang buhay, at sabi doon, magtatagumpay ka. Magtatagumpay ka sa hanap buhay mo. Magtatagumpay ka sa iyong pamilya. Magtatagumpay ka sa lahat ng iyong gagawin. Dahil ang taong nagbabasa ng Biblia, sumasangguni sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Amen. So brothers and sisters, Bible. Sabihin nyo, Bible. Tayo po, mayroon po tayong Bible study. No? Pag nag-Bible study tayo, ang lahat po doon na nakikinig, may Bible lahat. No? Kasi study eh. Kung ikaw ay walang Bible, hindi ka makapag-participate doon. Amen? Eh ginagawa namin yan eh. Kahit 2-3 lang ang tao, pag may nagbabasa ng Biblia, sabi ni Lord, oy, nandyan ako, kasama ninyo. At kung kasama ninyo ako, may mangyayari sa pinag-uusapan ninyo. Mayroong mangyayari sa inyong kalagitnaan. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Amen? Tapos, may binanggit pa ang banal na kasulatan sa Santiago chapter 1 verse 25. Tingnan natin. Ngunit ang nagsasaliksik, yung nagsasaliksik ha, ibig sabihin, itong taong ito masipag magbasa. Nagsasaliksik eh. Ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautusang sakdal at nagpapapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakalilimot, ang taong iyan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gawain. Ulitin ko yung sinabi ng Panginoon, ang taong iyan. Sabihin mo, ako yan. Isipin mo, sasabihin ng Diyos, o iyan, ang taong iyan, ang pagpapalain ko sa lahat niyang mga gawain. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Patuloy na nagsasaliksik. Patuloy na nagbabasa. Patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos. Ang taong yan, pagpapalain ni Yahweh sa lahat ng kanyang mga gawain. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen? Kaya brothers and sisters, isa ito sa napakagandang paraan para po tayo manatili sa Panginoon. Palagi po tayong magbasa ng Bible. Amen? Huwag nating gayahin yung mga taong ang payo, ay huwag ka na magbasa. Para lang yan sa mga matatanda. Para lang yan doon sa mga banal. Kaya nga ikaw nagpapakabanal eh. Di ba sabi ng Panginoon, my people perish because of lack of knowledge. Ano yung knowledge na yon? Wisdom? Doon po yan makukuha sa salita ng Panginoon. Sa binabasa mong banal na kasulatan, nangungusap ang Panginoon sa iyo, mga kapatid. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Pagkatapos, mga kapatid, may binanggit pa rin si Timoteo. Si Timoteo, isa pong inaanak ni San Pablo,
ni San Pablo Apostol sa espiritual. Hindi po siya anak sa laman, kundi inaanak ni San Pablo Apostol sa espiritual. Si San Pablo isang batang disipulo. No? Napakabata po niya. At sinabi nga ni Timoteo, baka hindi makinig sa akin yung mga matatanda. Pero sinabi ni San Pablo, huwag mo silang intindihin. Basta turuan mo sila. Turuan mo sila magbasa ng banal na kasulatan. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 15, ang sinasabi po dito, mula sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Sa verse 16, lahat ng kasulatay kinasiyahan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabubulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Wow, purihin ang Panginoon. Ano ang sinabi ni San Pablo kay Timoteo? Alam mo na ang kasulatan, ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan. Purihin natin ang Panginoon, no? Isipin mo, ang bata-bata po ni Timoteo, no? Ay marami sasabihin ng iba, uy, Totoy, amoy gatas ka pa. Eh, papunta ka pa roon, pauwi na kami. Huwag mo kaming turuan. Sabi ng batang pastor, preacher, Tatang, sabi mo, papunta pa lang ako doon, pauwi na kayo. Ay bakit hindi ko kayo nasalubong? Alam mo, yung pong mga elder, yung pong matatanda sa iglesia, wala po sa edad yan. Yung kasama ko si Mian, no, head ako ng Maynila. Minamanuhan siya ng mga 80 anyos. Eh bata pa po yun. No? Kagagraduate lang dito sa ating College of Divine Wisdom. Eh napakatalino pong batang yon, no? Disciple natin babae. Sir, paano itong mga matatanda nagmamano sa akin? Ang sabi ko, ibigay mo ang kamay mo, kailangan lang blessing. Kasi hindi naman minamanuhan yung edad mo. Ang minamanuhan nila yung authority mo sa pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Amen? Kaya yung mga matatanda, nagmamano doon sa mga bata. Bakit? Ang minamanuhan po nila hindi yung kabataan. Ang minamanuhan po nila, kahit bata ka pa, magiging matatanda ka sa iglesia pag ikaw ay malalim na sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Panginoon. Amen? Amen! So brothers and sisters, yan po ang unang dapat gawin natin para hindi po tayo mapalayo sa Diyos. Una, utos yan. Tingnan niyo, sabi niya sa Joshua chapter 1 verse 8, huwag niyong kaligtaang basahin ang aklat na yaon. Dili-dilihin mo ito araw-gabi, meditate the word of God day and night. Ang salitang huwag, matatagpuan lang po niyo yon sa 10 utos. Tingnan yung 10 utos, puro huwag. Ha? Pag sinabing huwag, sa gawin mo man o sa hindi, utos yan. Pero pag ginawa mo naman, nariyan naman yung pangako ni El Shaddai, siksik, liglig, umaapaw na mga biyaya. Woo! Purihin ang Panginoon, amen. Pangalawa, 3 hakbang lang to. Mabuti may matanda tayo. Pangalawa, ano ang dapat nating gawin para manatili sa Panginoon hanggang wakas?
tayo po ay palaging dumalo sa mga fellowship, prayer rally, sa mga pagtitipon. Sa Hebrew chapter 10, verse 25, ito po yung ginagawa natin ngayon. Hebrew chapter 10, verse 25. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Woo! Tingnan natin, naroon rin yung utos, huwag niyong kaligtaan dumalo sa mga pagtitipon, gaya ng ginawa natin ngayon. Mayroon tayong Tuesday family appointment with El Shaddai. Mayroon tayong Saturday family appointment with El Shaddai. Ang kasama natin, hindi lang ikaw, pati pamilya mo. Ang lahat na nandito ngayon, hindi po tayo nakipag-appointment kay Brother Mike sa mga preacher na nagsasalita. Ang nakipag-appointment kayo dito, iyan si El Shaddai, God Almighty. Woo! Amen po ba? Binanggit po doon, upang palakasin ang isa't isa. Itong lugar natin, sa kadami-daming tao, simula doon sa tabing ilog hanggang dito, napakaraming tao. Mayroon pong nangyayari na hindi natin nakikita. Yung pong spiritual energy. Na kapag ikaw ay nakatungtong at nakisalamuha sa mga tao, kahit nanghihina ka, sumasalin yung lakas na galing sa ating kasamahan. Woo! Hindi po alam ng marami yan na mayroon pong nangyayari na sumasalin yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Amen po ba? Yung energy na yan, yung spiritual power na nandito ngayon because this is the holy ground. Ito po'y banal na lugar dahil nandito ang banal na Diyos. Na sinabi ng Panginoon sa Matthew 18:20, saan man may dalawa o tatlo na nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama ninyo. Kung kasama natin ang Panginoon, nalalaganapan ng kanyang kapangyarihan yung ground na ito. At yung mga nangihina ay lumalakas. Ang mga may sakit ay gumagaling. Ang mga may problema, nawawala ng problema. Ang mga taong walang kapayapaan, nagkakaroon ng kapayapaan. Ang mga taong mayroong lungkot, biglang nagiging masaya ang buhay. Kapatid, yan po ang dulot ng pagdalo sa gawain ng Panginoon. Amen? God is with us. Hindi mo alam na yung pong nanghihina, pag nakarating na kayo dito, lumalakas ka na. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi niyo, Hallelujah! Praise the name of the Lord. Amen? Ikaw, pag may problema ka, pupunta ka doon sa nanghihina, problema ng tao Iniwan ng asawa. Hahanapin niya yung iniwan din ng asawa. Aba doon ka pumunta sa mga anak ni El Shaddai na may lakas para ikaw na nanghihina ay lalakas. Woo! Amen? Hindi ko makakalimutan yon. No, madistino ako sa ibang bansa. Ang sabi po ng mga OFW doon,
Napakalaking tulong po sa amin ang gawain ni El Shaddai, Brother Bay. Bakit? Tuwing linggo, day off po namin yan. At dito lang kami sa gawain ni El Shaddai, humuhugot ng lakas. Purihin ang Panginoon. Alam niyo ba yung salitang humuhugot ng lakas? Yung mga OFW natin, pagod po yan sa trabaho. Pag kinamayan mo yan, parang kalyo ang mga kamay. Ang problema nila, emosyon, malungkot sa pamilya. Amen? Maraming problemang naiwan dito sa Pilipinas. Tapos, ang trabaho nila minsan hating gabi na, hindi pa sila pinapapahinga ng kanilang mga amo. Kasi ang trabaho nila, darling of the house. DH, darling of the house. Pero sabi nila, ang tagal ko na, Brad, dito sa bansang ito. Pero hindi kailanman ako ay bumagsak dahil sa El Shaddai na gawain, dito ako lagi humuhugot ng lakas, mga kapatid ko sa Panginoon. Purihin ang Panginoon, amen. Kayo ba na dumadalo dito? Mayroon ba kayong kakaibang lakas na naramdaman pag uwi ninyo? Talaga? Kasi kung wala kayong naramdaman, bakit ka pa babalik dito? Sabi ng iba, bakit yan sa El Shaddai? Pabalik-balik yung mga tao. Ay, hindi naman babalik yan kung walang pakinabang. Hindi naman babalik yan kung walang pagpapala. Hindi naman babalik yan kung walang tinanggap na himala, kagalingan, kalusugan, kapayapaan sa buhay. Purihin natin ang Panginoon. Amen? So brothers and sisters, siguro ang iba sa inyo matagal na dito sa gawain ni El Shaddai. Ramdam ninyo ang biyaya ng pagdalo sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, sabi mo, kaya ikaw, huwag kang absent ng absent. Amen? Amen po ba? Ang sabi ng isa, aroy, agoy, sus, Ginoo ko. Bakit? Ngayon ka lang dumating eh. Yung iba regular. Hindi nyo ba alam, mayroong spiritual attendance tayo dito? Yung spiritual attendance dito, pagpasok mo pa lang doon, naka-record ka na sa aklat ng buhay. Uy, sipag nito. Ha? Tapos pagdating ng anniversary, sasabihin ng mga anghel, ay, once a year lang umaatin ito, tuwing anniversary lang ito. Ay, ito, seasonal lang ito eh. Alam ni El Shaddai, yung mga pang-anniversaryo lang na dumadalo. Alam ni El Shaddai na occasional lang dumadalo. Alam din ni El Shaddai, yung laging dumadalo, kahit wala ang ating punong lingkod, nandito kayo! Woo! Sabihin mo sa kanya, sister, yung Sabado, huwag ka nang kumuha ng ibang appointment. Kay El Shaddai ka na. Lahat na nandito ngayon, pag hindi kayo umabsent hanggang anniversary, hindi pa dumating anniversary, answered prayer na tayo. Woo! Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! Okay. So mga kapatid, huwag niyong kaligtaang dumalo sa mga pagtitipon, fellowship. Pero ang pinakamatindi doon, sinabi ng Panginoon, malapit na ang pagdating ng Panginoong Hesukristo. Yan ang matindi. Kung dumating si Kristo ngayon, hindi na kailangang umuwi kayo. Ha? Pati pamilya, no, hindi na kayo kailangang makita. Dahil sa pagdating ng Panginoon, lahat ng mga naghintay sa Kanya ay isasama niya sa kaharian na walang hanggan. Woo! Purihin natin ang Panginoong Diyos. Kasama natin ang Diyos. Okay.
Pangatlo, prayer. Ang pangatlo, panalangin. Sinabi ni Lord, manalangin kayo ng walang humpay. Dahil ang pananalangin, napakahalaga po ito po ay komunikasyon natin sa Diyos para tayo mayroong ugnayan lagi sa Panginoon. Kapatid, sabi nga, prayer can move mountain. Gabundok man ang problema mo, gabundok man ang iyong mga alalin sa buhay, pag nanalangin ka, lahat yan, mapapawi lahat yan, mga kapatid ko kay Kristo. Amen? Sa 2 Thessalonica, 1 Thessalonica, chapter 5, verse 17, maging matiyaga kayo sa pananalangin. Alam nyo, itong pananalangin, personal yan. No? Pag tayo nakipag-usap sa Diyos, dalawa lang kayo ang nag-uusap. Amen? Mayroon po tayong tinatawag communal prayer. Ito yun. Maramihan. Mayroon tayong personal prayer. Amen? So, ang pananalangin, ito ay pakipag-usap sa Kanya. Ano ang sinabi? Sa Jeremiah 33 verse 3, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipauunawa ako sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo pa nauunawaan. Kapatid, napakahiwaga ng buhay. Yung kahiwagaan ng buhay, si Yahweh lamang ang makapagbibigay ng kasagutan sa buhay ng bawat isa. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen? Amen po ba? Kaya, ako, personal ang ginagawa ko, sinusundan ko lang yung panalangin tinuro ng Panginoon. Prayer of adoration. Panalangin ng pagsamba. No? Hindi nyo siguro alam na itong kalawakan na ito, mayroon pong nagdadasal dito 24 hours. Hindi nyo alam yan. Pero yung mga preacher natin dito, mayroon po silang mission. Every 2 hours, mayroon pong naka-assign sa pananalangin dito. Wala pong puknat yan 24 hours. No? Yan ang dahilan kung bakit protektado ng Diyos ang ministry ng El Shaddai, dahil ang pananalangin, ito po'y napakahalaga sa isang espiritual na gawain, mga kapatid ko kay Kristo. Amen? No prayer, no power. More prayer, more power. Kaya gusto mo magkaroon ng marami at malakas na kapangyarihan, ibabad mo ang iyong sarili sa pananalangin kay Yahweh El Shaddai. Tingnan ninyo, isang magandang ilustrasyon. Sinasabi natin, communication to God. Paano ka makipag-communicate sa Kanya kung lubat ka? Amen? Ang cellphone na yan, pag yan ay nalubat na, hindi na po makakonek yan. Hindi na po makatatawag yan. Maraming mga Kristiyano, lubat. Amen? Amen po ba? Kung gusto mo, nagiging full lagi yung baterya mo, kailangan regular ang iyong pananalangin, regular ang iyong pagkipag-usap sa ating Yahweh El Shaddai. Woo! Amen? Amen? Ako di ko makalimutan, hiyang-hiya ako sa Panginoon eh. Kaya ako natuto magdasal ng Psalm 91. Alam niyo ba yung Psalm 91?
Ang tawag po diyan ay awit panalangin ng pagtitiwala sa Diyos. Tagal kong preacher. Pero Salmo 91, hindi ko masaulo. No? Ang alam ko lang, siya naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. Bakit lumundag doon sa verse 15? 14, 15. Paano? Hindi mo naman ginagawa yung sinasabi ni Brother Mike. Ito ang susi ng mga anak ni El Shaddai. Awit ng pagtitiwala sa Diyos, panalangin ng pagtitiwala sa Diyos. Namuntik na kami maaksidente. Doon lang ako natuto. Isipin mo, ayaw nang lumapag yung aeroplano namin. Pagbaba, sumisimplang, pataas na may aeroplano. Yung piloto, tumatagaktak na yung kanyang pawis. Sus, Ginoo ko, masamang pangitain ito, Lord. Doon sa Kuron. Isipin mo, 3 oras na kami, nasa Impapawid pa kami. Alam naman natin, ng aeroplano, back and forth lang ang gasolina niyan. 1 and 45 minutes. 3 oras na kami. Tapos, pabalik pa kami sa Maynila. Yung piloto, hindi mo nagsalita, sabi ko, tapos na tayo nito dong. Hallelujah. Sabi ko sa kasama kong preacher, sige, kung bumagsak man, Lord, please, sa tubig lang. Kasi marunong ako lumangoy. Hallelujah. Dasal na ako. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan, aking ililigtas ang tapat sa akin. Paulit-ulit, siyang naghahangad ng pagliligtas ng kataas-taasan, aking ililigtas ng tapat sa akin. May narinig akong salita, paano kung hindi ka tapat, hindi ka ililigtas? Paano kung hindi ka tapat, hindi ka liligtas? Aba, nagsasalita ang demonyo. Kaya sabi ko, Lord, maliit pa yung mga anak ko, wag mo na, Lord, wag mo na, Lord. Give me one more chance. Lord, pag ako po ay nakaligtas dito, promise, sasauluhin ko na yung Psalm 91. Hallelujah! Purihin ang Panginoon, no? Woo! Para masaulo ko yon, constant prayer. Daily. Kung hindi man ako makapag-prayer bago matulog dahil dumarating kami madaling araw na galing sa outreach, paggising sa umaga, yon ang aking panahon ng pagdadasal. Pero pagdadasal na nakarecord na sa isip at sa puso. Amen? Napakasarap pala noon. Amen? Kaya alam mo yung salitang aking ililigtas, naranasan ko yan. No? Kasi tuwing ako alis ng bahay, dinadasal ko yan. Lord, iligtas mo ako. Diyan, sa Vito Cruz, sinagasaan ako ng kotse. Nung sinagasaan ako, dumaan yung gulong sa aking paa. Tapos, tinamaan yung tagiliran ko. No? Sabi siguro, kasi ang laki ng tiyan mo, bawas-bawasan natin yan. Woo! Diyos ko po. Tanggal yung kanyang yung salamin na, ang bilis nun. Nagkagulo na. Sabi nila, tawag tayo ng reporter, tawag tayo ng ganito. Sabi ko, wag na. Kasi ayaw ko ma-headline sa siyempre. Pero pinakaramdaman ko. Sabi ko, wala naman akong naramdamang sakit. Sige na lang. Sige, wag na kayo mag-alala. Sir, wala ba kayo nangyari? Wala. Sige. Pagdating ko doon sa istasyon ng train, upo ako sa isang tabi, parang tinitingnan ko yung paa ko, parang pinipinta ko pa, patingin, hinubad ko yung medyas ko. Sabi ko, di kaya nadurog yung aking mga paa. No? Praise the Lord. Paghubad ko, mga kapatid, walang galos.
Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Tinignan ko yung tagiliran ko. Sabi ko, ano kaya natapyas? Wala naman. No? Pero ang pakiramdam ko ganito. Parang yung aking paa ay nabalot ng simento. Yung protected ka. Psh! Tapos yung tagiliran ko parang bumangga yung kanyang salamin sa simento. No? At doon ko nalaman, ito ang bunga ng panalangin walang humpay. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen po ba? At hindi lang yan. Pumunta kami ng Bigan. Yung isang kasama nating workers, si Brother Roland. No? Sabi ko, Brother Roland, tinutumbok tayo ng tricycle na punong-puno ng tao. Dadalawa lang kami ang sakay. Alam mo, ang kwan doon sa lubungan, ang banggaan, puk! Sus, Ginoo ko, nagtalsikan yung mga bumangga sa amin. Yung mga tao, aray, aray, aray. Sus, dami lang mga bukol. Alam niyo ba yung tricycle namin na sinakyan? Ang tatamaan ng tricycle yung paa ko. Pero nung tinignan ko, ano nangyari? Bakit para may humarang na pader? Kaya doon ko na-proben yan. Na itong Psalm 91, iyan po mga kapatid, ay panalangin ng proteksyon sa pamilya, sa sarili mo, mga kapatid. Woo! Sabihin mo sa katabi mo, o ikaw, idasal mo lagi yan. Sa uluhin niyo. Ha? Pag nasa ulo mo yon, nako, saan ka man pumunta? Yun lang ang Psalm 44 eh. Anak, ito, nilagay lang. Panyo lang yun. Panyo lang nilagay. Kapatid, hindi po agimat yan. Hindi po anting-anting yan dahil word of God yan. Salita ng Diyos yan. Hindi po anting-anting yan. Iyan ay power of the words of God. Praise the name of the Lord. Amen? Prayer, sabi mo prayer. Nandito tayo ngayon. Prayer of supplication. Yung prayer of supplication, ginagamit po namin yan pagkatapos ng gawain, doon kami sabay-sabay na humihingi sa Diyos ng pangangailangan. Amen? Ngayon, ang kininan niyo yung sinasabi doon sa unang binasa natin, kung manatili kayo sa akin at manatili sa inyong mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Lahat nandito ngayon ay tumayo. Lahat ng inyong naibigan, lahat ng gusto mo sa buhay, lahat ng iyong pangangailangan sa buhay, hingin mo na ngayon. Amen? Sino may sakit dito? Ha? Sakit sa bulsa. Yung may sakit sa bulsa, hawak ang kamay sa bulsa. Yung po may sakit, saan man parte na inyong katawan na mayroong naramdaman, hawakan na iyong kamay. Amen? At ipikit mo ang mata mo. Huwag kang pagala-gala. Sinasabi ng Panginoon, pag kayo manalangin, isara ang pinto. Ang ibig sabihin ng pinto, isara mo ang iyong mga mata para makakonsentrate ka, para makausap mo ang Diyos ng sarilinan. Close your eyes. Kayo namang mga magnanakaw dito, huwag kayong magsamantala. Baka may pagpikit ng mata niyan, wala na yung bag dyan, ha? Dalangin ko sa Panginoon yung mga pagsamantala. Ha? Mapiang yung mga kamay. Taas ang kamay. Ipikit ang mga mata. Kapatid, buhay ang ating Diyos. Hindi po siya nagbabago. Hindi po siya bingi. Naririnig niya ang iyong mga daing, ang iyong kahilingan. At ang Diyos natin ay buhay. Nakakaalam sa ating mga pangangailangan.
idalangin mo ngayon sa Panginoon ang iyong pinakamatinding pangangailangan. Kung may sakit ka, hingin mo ang kagalingan. Katulad ng sinabi ng Panginoon kay Bartimeo na isang bulag, Bartimeos, ano ang ibig kong gawin sa iyo? Ang sinabi ni Bartimeo, Panginoon, ako po'y bulag. Ibig ko pong makakita. Ang sabi ng Panginoon, tama ka. Ngayon din, makakakita ka na. Kapatid, alam ni Yahweh kung ano ang matindi nating pangangailangan. Yan ang hingin mo sa Panginoon. Sa oras na ito, the prayer, yung panalangin mo sa Panginoon, bubuksan niya ang durungawan ng langit. Bukas na ngayon ang durungawan ng langit para sa iyo, kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. And watch us where we go, Hallelujah. and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace to a place where we'll be safe. La luce che tu dai Yes. I pray for your nel cuore light resterà. and hold it in our A heart. ricordarci When che stars go on each night, le perlas dello cielo nella mia preghiera. let this be our prayer. Quanta fede c'è When the shadows fill our day, lead us to a place, guide us with your grace. give us faith so we'll we'll be be safe. Sogniamo mondo senza violenza, un mondo di Dios vicenda speranza. Simbolo di pace, di fraternità. La porta che ci dà As the night è il becomes, desiderio che watch us from con una above. We hold it intorno dentro sé. another song to love. Let this be our prayer. Let this be our prayer. Just
us with your grace. Give us faith so we'll be saved. And love and care, I am just so Santo que ci salve. Dakilang Diyos, naming amang nasa langit, iunat po ninyo ang inyong mapagpalang himalang kamay. Mula sa kalangitan, pagpalain niyo ang mga kapatid na nandito ngayon sa Ambel City. Alam namin, Panginoon, ang lugar na ito ay pinaging banal mo dahil ito, kinatagpo ka ng mga taong ito. Lord, kung paano kang kinatagpo ng mga taong ito, dalangin ko po, Lord, katagpuin mo ang kanilang mga pangangailangan. Kapatid, kailangan natin ang Panginoon. Kailangan mo siya. Kailangan ko siya. Kailangan ng lahat ng tao sa sanglibutan. Si Jesus. Hallelujah. Every day they pass me by. I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. Kausapin po ninyo si Yahweh. Sabihin niyo sa Kanya ang inyong mga pangangailangan. Sabihin mo sa Kanya, kaibigan, kapatid, ang iyong problema. Living field to field. Laughter hides their silent cry. Only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams is the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? Praise the Lord Jesus. We are called to take His light to a world where wrong seems right. What could be too great a cost for sharing life with one who's lost? Through His love, our hearts can feel all the grief they bear. They must hear the words of life. Only we can share. People need Lord. People need Lord.
will we realize that we must give our lives for people thee, the Lord. People need the Lord. People need the Lord. Panginoon, kailangan ka namin. Sa tuwi-tuwi na ng aming mga buhay, Yahweh El Shaddai. Sa oras nito, mga kapatid, ano man po ang inyong ipapapray over, healing, kung may sakit ang inyong pamilya, ang inyong mga mahal sa buhay o inyong mga kaibigan sa malayong lugar, ipanalangin natin na siya ay abutin ng kapangyarihan ng Diyos. Basta may sinabi ang Panginoon, 2,000 taon na nakaraan, dahil sa mga sugat na tinamo ni Jesus, kayong lahat ay nagsigaling na. 2,000 taon na ang nakaraan, diniklara ng Panginoon na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo ay nagsigaling na. Paniniwalaan mo, kapatid, yan. And carry us but he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace. The punishment that brought us peace was upon him. Yes. By his wounds we are healed. Ang kinina ninyo, magaling na kayo, mga kapatid. Lahat na may makaramdaman ay nagsigaling na. Hallelujah. Surely it took our infirmities and carried our sorrows. Yet we considered him stricken by God, smitten by him and afflicted. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace. The punishment that brought us peace was upon him. By his wounds we are healed. By his wounds we are healed. By his wounds we are healed.
Hallelujah. Hallelujah. Lahat ng mga may sakit ay nagsigaling na. Lahat ng mga karamdaman ay pinagaling na ni Yahweh El Shaddai. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin siya, palakpakan natin si Yahweh. Hallelujah, hallelujah. Jesus Christ. So brothers and sisters, umuwi tayo na pinaniniwalaan natin yung sinabi ni Jesus, kayo'y gumaling dahil sa mga sugat na tinamo ko. Lahat ng mga karamdaman na yan ay nagsilaho na yan. Lahat na may mga karamdaman ngayon, umuwi kayong malakas na, magaling na, pinagpala na ni Yahweh El Shaddai. Hallelujah! Purihin ang Panginoon at maraming salamat sa Diyos. Sabihin nyo, Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita. Okay, God bless you. Pagpalain tayo ni Yahweh El Shaddai. Umuwi kayo, taglay ang biyaya, pagpapala ng Panginoon. God bless you all. Hallelujah. God bless us all. Let's everyone. Di ba nagamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging lahat. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, at pagsama mo'y tiyak at lupos. Di magpipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang.